Mga bagay na ginagawa mo araw-araw pero mali pala. Ikaw ay excited na nag-aayos para sa iyong date mamayang 7 PM ng gabi. Gusto mong maging perpekto ang lahat ng gagawin mo dahil crush mo mula elementary ang magiging kadate mo. Naisip mo tuloy na alalahanin ang mga turo sa'yo ng nanay mo. Kaso, di mo naman nasusunod lagi. Madalas kasi, may mga ginagawa ka na akala mo ay tama pero mali pala. Ngayong kadate mo si crush ay ayaw mong magkamali. Ano-ano ba yung mga madalas mong gawin araw-araw na akala mo tama pero mali pala? Tara, pag-usapan natin ang mga ito at tanungin mo sa sarili mo kung isa dito ang mali mong ginagawa. Unahin natin ang may kinalaman sa grooming. Madalas ka bang mag-shower o maligo? Naliligo ka ba araw-araw? Sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-shower ng madalas. Oo, maganda ang pakiramdam pag nakaligo. Pero may pangit na epekto ang madalas na pagligo. Pag nag-shower ka kasi ay nababawasan ng moisture sa balat mo at nababanlawan pati ang mga mabubuting bacteria na kailangan ng iyong katawan. Maaari tuloy magdulot ng dry skin at cracked skin. Pwede rin magkaroon ng sakit sa balat tulad ng eczema. Pero syempre, sa date mo ngayon ay naligo ka uli kahit nakashower ka na nung umaga. Pakiramdam mo kasi mabaho ka kapag di ka naligo. Pero baka ang totoo ay kailangan mo lang gumamit ng antiperspirant o kaya deodorant. Teka, di ba gumagamit ka na ng antiperspirant sa umaga pagkatapos maligo? Ginagawa mo ito para presko ang pakiramdam sa tuwing papasok ka. Pero ang totoo, mas magandang maglagay ka ng antiperspirant bago matulog. Pag natulog ka kasi, ay di ka masyadong galaw ng galaw kaya di ka rin masyadong pagpapawisan. Dahil dito, may pagkakataong ma-absorb ang aluminum compound galing sa antiperspirant. Ma-absorb ito ng balat at maharangan ng mga sweat ducts na magbibigay ng pawis. At ang kagandahan dito ay may proteksyon ka sa pawis at pangangamoy sa loob ng 24 oras. Wala kang choice kundi maglagay ng deodorant para pa din sa date mo. Paano naman pala yung mga ngipin mo? Yung mga tinga mo dahil sa pagkain mo ng steak nung lunchtime ay nariyan pa rin. Magtutoothbrush ka na sana nang maalala mo ang turo ng nanay mo sa'yo. Gaano ba karami dapat ang toothpaste ang ilalagay mo sa toothbrush? Maaaring gusto mong gayahin ang nakikita mo sa mga commercials kung gaano kadaming toothpaste ang ilalagay sa toothbrush. Nakikita mo na parang ang buong brush ay may toothpaste sa ibabaw. Pero ang totoo, konting toothpaste lang ang kailangang ilagay. Ang gabutil na laki ng toothpaste ay pwedeng-pwede ng panlinis ng ngipin. Makakatipid ka pa kung ganito lang karami ang gagamitin. Pero dahil kay crush ay nag-toothbrush ka na lang uli. Naghanap ka na ng t-shirt na isusuot mo. Di ka makakita ng gusto mong isuot. Sa huli ay may nakita ka na rin. Pero ang dami mong t-shirt na naikalat. Buti na lang naalala mo ang turo sa'yo ng nanay mo ukol sa tamang pagtiklop ng t-shirt. Ano ba itong tamang paraan ng pagtupi ng t-shirt? Ito yung paraan kung saan pwedeng makatiklop ka ng t-shirt sa loob ng 3 hanggang 5 segundo. Una ay ilapag ang t-shirt sa mesa. Pagkatapos ay hawakan ng sinlaki ng pagkurot sa may halos kalahati ng damit pababa malapit sa may tahi. Gamitin dapat ang kanang kamay. Samantala, hawak naman ng kaliwang kamay ang parte ng kwelyo ng t-shirt. Tupiin ang t-shirt sa pamamagitan ng left hand over right. Para yung kwelyo ay kapantay halos ang ilalim na parte ng t-shirt. Hawakan din dapat ang ilalim na parte na ito ng kaliwang kamay. Pagkatapos ay itaas ang t-shirt at hilahin ang kanang kamay ng patagos. Alugin ang t-shirt, ibaba at saka baligtarin. Meron ka ng t-shirt na nakatupi ng maayos. Buti na lang at ang daming beses ka nang nag-practice ng technique na ito kaya naayos mo ang mga nakakalat mong t-shirt nang walang kahirap-hirap. Sa pag-ayos mo ng damit ay may nakita kang pin para sa buhok. Naisip mong dalhin ito para may maibigay ka kung kailangan ng crush mo. Ano ba ang tamang paggamit ng bobby pin sa buhok? Itong pang-ipit na ito ay madalas dumudula sa buhok pagkaraan ng ilang minuto. Ito ay dahil sa maling paglagay ng mga gumagamit nito. Ang parte na may design ay dapat nasa baba. Itong design kasi ay para pangkapit palalo sa buhok. Iniisip mo na baka pwede mo itong ilagay sa buhok ni crush mamaya. Paalis ka na para sa iyong date. Kailangan mong mag-iwan ng message para sa roommate mo at baka kainin niya yung ice cream mo sa refrigerator. May nakita kang sticky notes. Ano ba ang tamang paggamit ng sticky notes? Kapag pinilas mo kasi ang isang sticky note mula sa baba pataas, ay madalas na kumukulot ito at nahihirapan ka tuloy na idikit ito. Nahuhulog ito at maaaring hindi man lang ito nabasa ng taong dapat makabasa.
Ang turo sa'yo ay ang pagpilas ng sticky note sa may gilid o kaya mula sa taas pababa. Sa ganitong paraan ay flat pa din ang pinilas mo at mas madaling idikit. Nagsulat ka na ng message pero nagkamali ka ng spelling. Binura mo gamit ang ballpen pero naalala mo uli ang turo ng nanay mo. Paano ba dapat burahin ang mga naisulat na gamit ang mga ballpen? Madalas kapag nagkamali ka sa pagsusulat ay malamang i-cross out mo lang ang mga nasulat mo gamit din ang ballpen. Pero ito ay delikadong paraan dahil pwede pa rin maintindihan ng makakita nito ang sinulat mo. Paano na lang kung may mahalagang impormasyon na nakasulat? Ang pinakamagandang paraan para hindi na ito maintindihan ng kahit sino man ay ang pagsulat ng mga iba pang salita o letra sa ibabaw ng orihinal mong sinulat. Mas nakakalito ito sa mga taong makakakita ng binura mong mga salita. At yun nga ang ginawa mo para di malaman na nagkamali ka ng spelling. Nag-book ka na ng taxi pero ilang minuto pa bago ito dumating. Binuksan mo ang ceiling fan. May naalala ka na turo sa'yo uli ng nanay mo. Kailan ba talaga mas magandang gumamit ng ceiling fans? Pag mainit ba o malamig? Ang totoo ay may disenyo ang ceiling fans para magamit sa panahon ng tag-init at taglamig. Kapag tag-init, ang ikot ng ceiling fan ay counterclockwise. Dahil sa anggulo ng mga blades nito ay maitutulak ang hangin papunta sa tao sa baba para magkaroon ng wind chill effect sa balat. Sa panahon naman ng taglamig ay clockwise ang ikot. Pati ang bilis ng pag-ikot ay bumabagal. Ito ay para mahigop pataas ang malamig na hangin at maitulak pababa ang mainit na hangin. Dahil dito ay maiinitan ng mga tao sa baba. Hinayaan mo lang na nakabukas ang ceiling fan pero pinapawisan ka at nilalamig. Ito marahil ay sa kaba. Naisip mong mag-unat-unat muna. Inalala mo na lang ang turo sa'yo tungkol sa stretching. Mas maganda bang mag-stretching bago ka mag-exercise? Maraming magsasabing mag-stretching muna bago ka magsimula sa exercise mo sa gym. O kaya bago ka magsimula ng paglalaro ng anumang klase ng sport. Pero ang totoo, wala namang konkretong pag-aaral na mapapatunay na kapag nag-stretching ka ay mas magiging flexible ka at mas mababa ang pagkakaroon ng injury. May mga research na nagsasabi na wala namang napapala ang mga nag-stretching bago mag-high-intensity interval training tulad ng army exercises. Pero meron namang pag-aaral na nagpapakita na mababawasan ang performance sa sprinting at jumping kapag nag-stretching ng umpisa. Kahit naman may mga pag-aaral na ganito ay marami pa rin ang magsasabi na mas magandang mag-stretching pa rin. Ang alam lang natin talaga ay depende sa tao ang pag-stretching. Kapag mas maganda ang pakiramdam ng isang tao na mag-stretch muna bago mag-training, ay mas mabuting ang gawin niya ito. Kapag hindi naman ganito ang pananaw, ay pwede namang hindi mag-stretch ang iba. Sobrang kaba mo na at naiinip ka na rin sa pagdating ng taxi. Patingin-tingin ka sa cellphone mo at napansin mong lobat ka na. Magcha-charge ka na ba? Teka, may naalala ka na namang turo sa'yo. Kailan ka ba dapat mag-charge ng cellphone? Natural lang na kapag ang cellphone mo ay lobat na, ay kailangan mo nang i-connect ito sa charger. Pero ang pag-charge ba ng cellphone ay gagawin lamang kapag malapit na talagang maubos ang baterya nito? Ang dapat tandaan ay mag-charge ng cellphone ng maayos para tumagal ang buhay nito. Ang kailangang kondisyon ay yung may constant current at low voltage ang mararanasan ng lithium-ion battery ng cellphone. Ito ay maganda para sa battery at tatagal ang buhay nito. Ang ganitong kondisyon ay mararanasan kung i-connect mo ang cellphone sa charger kapag 80% to 30% na ang power ng baterya. Pero kapag naman nakakonect pa rin ang charger sa cellphone kahit na fully charged na ito, ay makakaranas ang battery ng high voltage na pwede magdulot ng madaling pagkasira ng baterya. Tanggalin mo na lang sa saksakan kaagad kapag ito ay fully charged na. Nag-charge ka tuloy ng cellphone at napansin mo na nag-cancel ang nabook mong taxi. Sobra ang inis mo pero may kakaiba kang naramdaman. Kaya pala pinapawisan ka. Kailangan mo palang magbanyo. Dali-dali ka tuloy. Pero kahit na ano pa man ang nararamdaman mo, ay napaisip ka pa rin nang makita mo ang toilet bowl. Paano nga ba ang tamang paggamit nito? Una, ang toilet bowl ay dapat nakasara kapag nag-flush ka. Ito ay para maiwasan ang pagkalat ng air droplets na galing sa tubig at dumi sa may toilet bowl. Itong mga droplets ay pwedeng malanghap at maging sanhi pa ng sakit. Pangalawa, mas maganda ang epekto kapag umihi ng nakaupo ang mga lalaki. Kapag nakaupo kasi ay mas maayos na dumadaloy ang urine. Mas kokonti tuloy ang pagpunta sa banyo. Saka mawawala ang problema ng mga lalaki na nahihirapang i-shoot ang kanilang ihi sa toilet bowl.
Huwag mag-alala kasi di lang naman ikaw ang gagawa nito. Ang ganitong style ng pag-ihi ay ginagawa na kahit pa man noong panahon ng mga sinaunang Egyptians. Ang pag-upo nga ay ginagawa din dati kapag dumudumi ang mga tao. Pero kapag nakaupo ka ng tuwid ay mas mahihirapan kang dumumi. May strain na mangyayari sa puber rectalis na pwedeng magbigay ng hemorrhoids at colon disease. Ang tamang posisyon kapag dumudumi ay ang pag-squat. Kailangan ang tuhod ay malapit sa dibdib sa anggulong 35 degrees. Ang ganitong posisyon ay nakaka-relax sa muscles at mas maayos ang daloy ng dumi mula sa colon. Pwede ngang gawin ay deep squat position at dun ka sanay. Makalipas ng ilang minuto ay okay na ang pakiramdam mo. Inaayos mo ang sarili mo sa salamin. Iniisip mo pa rin kung bakit bigla na lang nagrevolusyon ang tiyan mo. Dahil ba sa kinain mo? Pero baka rin dahil sa pagtulog mo kanina nang umidlip ka. Hindi ata maganda ang posisyon mo sa pagtulog. Ano naman ba ang magandang posisyon kapag natutulog? May mga posisyon sa pagtulog na magiging pangit ang epekto sa katawan. Halimbawa, mali ang pagtulog ng nakadapa. Ito ay hindi maganda para sa likod at spine. Naglalagay ng pressure sa spinal cord. Kailangan mo din itagilid ang ulo para makahinga. Ang ganitong posisyon ng ulo at leeg ay magbibigay ng misalignment na magdudulot ng pananakit ng leeg. Kung sakali mang kailangan mo talaga ng nakadapa, gagamitan mo dapat ng unan sa ilalim ng balakang para mawala ang pressure sa likod. Isa pang posisyon na hindi maganda ay ang paghiga ng nakatagilid sa may kanang bahagi. Ito kasing posisyon na ito ay nagpapahirap sa pagtunaw ng pagkain. Ito tuloy ay nakakapagbigay rin ng heartburn. Mas magandang humiga talaga ng patagilid sa may kaliwang bahagi ng katawan. At siyang naalala mo, mali ang posisyon mo sa pagtulog kanina. Tumingin ka uli sa salamin. Medyo gulo na ang buhok mo. Nakita mo ang sombrero mo sa may mesa. Naisip mong isuot ito lalo na't medyo malamig yata sa pupuntahan ninyo. Naisip mo kasi na makakatulong ito pag nilalamig. Pero kapag ba nagsuot ng sombrero ay maiinitan ng katawan? Ang katawan ng tao ay nagre-release ng body heat. Ang init na nagagawa kasi dahil sa metabolism ay hindi naman kailangan lahat ng katawan. Kaya ang ilang heat energy sa katawan ay lumalabas papunta sa environment. Naiisip tuloy ng mga tao, pwedeng pigilan ang init na ito na lumabas. Naniwala kasi ang mga tao noong 1970s na 45% ng heat energy ay lumalabas sa may parte ng ulo. Kapag napigilan, ay maiinitan ang katawan sa mga panahong taglamig. Pero ang totoo, 7% hanggang 10% lang ang lumalabas sa parteng ito ng katawan. Ang lahat naman ng parte ng katawan ay pwede magpalabas ng init na makakaapekto sa core body temperature. Wala naman talagang isang parte na magpapakawala ng napakalaking porsyento ng heat energy galing sa katawan. Kaya hindi sapat na magsombrero lang. Sa huli ay naisip mong maging simple na lang. Saka naisip mong maglakad na lang at dumaan sa may flower shop para bumili ng rosas. Dahil kabilang sa mga tinuro sa iyo ng nanay mo ukol sa mga dapat itama sa ginagawa mo, ay nasabi niya din ang gusto ng maraming tao. Ito yung makita ang kagandahan kahit sa kasimplehan ng buhay. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell